Anak, hindi ba may pasok ka sa trabaho? Bakit di ka pa bumabangon? Tanong ng ina ni Chin nang madat na nito nakatulala sa kama. Nakalive ako remember? Bumangon ang dalaga at niyakap ang una na may muka ng isang lalaki sa kanyang tabi. So wakas, magkikita na kami ni Miko! Anak, 26 ka na? Hanggang ngayon ba naman patay na patay ka sa mga artista na yan? Baka hindi ka na makapag-asawa niyan. Anang kanyang ina, kaya napailing na lang siya. Ma, hindi ho ako magpapakasal hanggat hindi si Miko ang groom ko. Ay siya, tignan natin kung patulan ka niyan. Wala ka bang tiwala sa ganda ng lahi mo? Pambobola ni Chin at yumakap pa sa ina. Alam mo namang mana ako sir, di ba? Lihim na napangiti ang kanyang ina. Magkano ba ang kailangan mong budget dyan sa fan meeting na yan? Secret! Aniya at nagasikaso na. Suot ang puting bestida at veil. Sabay na bumaba magkaibigan na Chin at Ira sa venue ng fan meet ng P-pop group na Velvet 9. Agad na nakaagaw atensyon ng dalawa na may hawak pang bouquet ng bride. Bes, ready na ba ang marriage certificate natin? Tanong ni Ira. Oo naman no. Parang Girl Scout ay nilabas ni Chin ang dalawang dokumento na may pirma ng parehong bride. Lakas tama kayo dalawa. Sabat ng isang lalaking dumating. Di ko kinakaya yung kahibangan nyo. Wala kang magagawa, Tupe. Ito na talaga yung mga kaibigan mo eh. Natatawang sabi ni Ira. Basta yung pangako mo Bulong ni Chin. Timbra mo kami agad kung saan sila lalabas mamaya. Oo na. Kibit balikat na sabi ni Tupe. Basta kayo lang makakaalam nun malalagot ako sa manager ko pag dumami ang tao sa parking. Sa kabilang banda, tahimik na nakatitig si Miko sa salamin habang inaayusan ng kanyang team. Start focusing on our business, Miko. But Dad, stop making a fool of yourself in front of everyone. Natahimik si Miko. Kailanman, hindi matanggap ng kanyang ama ang pinili niyang karera. Mababa ang tingin nito, kahit na nagiging matagumpay na binuo niyang grupo. Why can't you just be proud of me, Dad? Proud? Why would I be proud having a son who acts like a clown? Then, I should be ashamed that you raised us by having blood on your hands. Biglang nagdilim ang paningin ni Miko at napansin ang sarili na nasa sahig na. May ilang patak ng dugo ang tumulo sa kanyang ilong. Leave that group or I will drag all of you down. Saad ng kanyang ama. Kumusta pre? Tanong ng kagrupo niyang si Zyren. Mukhang may iniisip ka. Wala pre. Iniisip ko lang kung kailan i-release yung album natin next month. Exact date ba? Sigurado ako magiging hit yan. Panigurado na yon tulad na iba nating album. Wala kang kailangang problemahin kahit anong araw pa yan i-release. Hindi mo na kailangang patunayan sa sarili mo sa lahat. Tinapik ni Zyren ang balikat ni Miko. Tara na, inintay na nila tayo. Napuno ng hiyawan ng buong dome nang lumabas ang 5 miyembro ng Velvet 9 na sina Miko bilang leader at main vocal, Zyren bilang main rapper, Jiro bilang lead dancer, Renzo bilang visual, at si Ivan bilang lead vocal at producer. O sarap mo, Zyren! Sigaw na isang fanboy na nangingibabaw sa paligid. Agad namang kumaway si Zyren na nakasuot ang crop top kung saan ibinabalandra nito ang 6-pack abs sa madla. Kahit isang anak lang, Renzo! Tilipan ng isang babae sa VIP standing. Miko, pakasalan mo ako! Sigaw ni Chin na halos maputol ang litid sa kakatili. Iwinawagayway pa niya ang bouquet upang mapansin ang kanyang bias na halos ilang metro lang ang layo. Nagsimula na ang ilang activities at performance ng grupo. Kita sa mukha ng fans na nag-enjoy sila sa event. Kahit maliit lang ang chance ang mapansin sila ng mga iniidolo. At ang pinakahihintay ng lahat, ang fan signing. Nag-uunahang pumila ang fans
para sa pagkakataong makalapit sa grupo kahit ilang segundo lang. This is it! Nasasabik na sabi ni Chin kay Ira. Agad nilang inayos ang sarili. Saka maingat na humakbang paakyat ng stage. Miko! Tawag ni Chin na makalapit sa kanyang bias. Ito ang unang beses na makakaharap niya ito ng ganito kalapit. Ay! Natigilan si Miko nang makita ang papel na gusto nitong lagyan niya ng autograph. Tiningala niya ang dalaga na nakasuot ng wedding dress. Ready na pala pre, ikaw na lang kulang. Natatawang sabi ni Jiro sa kanyang tabi. Sure. Nakangiting sabi ni Miko at pinirmahan ang marriage contract na dala ni Chin. I'll be your groom for today. Kumindat pa ito sa kanya dahilan para lalong mapatili ang dalaga at niyakap ang papel. Sana maging groom na kita forever. Saad pa ni Chin habang hinihila na siya ng staff pababa ng stage. Kumaway lang si Miko na natatawa nang ihagis ito ang hawak na bouquet. Shit be! Mukhang tinamaan sa akin si Miko. Nagdidilosyong sabi ni Chin pagkatapos ng event. Kita mo kung paano siya natuwa sa akin kanina ha? Oh my God! Paano pag nagkatuluyan talaga kayo, be? Gawin mo akong bridesmaid ha? Kinikilig na sagot ni Ira at magkahawak ang kamay na tumalon-talon ng dalawa. Sinusumpong na naman ang kalokohan to dalawa to. Ano ba to? Hindi ka papatulan nun, boy. Sabat ni Tupe habang sinasamahan ng mga kaibigan na magtago. Kasalukuyan silang nag-aabang sa pag-alis ng grupo sa venue. Gagi, andyan na sila. Bulong ng binata at sumenya sa dalawa na tumahimik. Sabay-sabay na sumakay ng puting van ang Velvet Nine kasama ang kanilang manager. Maingat na nagbatsyag ang mga security guard sakaling may mga dumating na fans. Teka, asa si Chin? Nagtatakang tanong ni Ira nang mapansing wala na ang dalaga sa kanyang tabi. Tahimik na napangisi si Chin habang nagtatago sa likurang bahagi ng van. Walang halos nakapansin sa kanya na natatakpan na ng mga gamit. Muli sumilip siya upang tingnan kung sino ang naroon. Nang umandar ang sasakyan, napatakip siya ng bibig. Pinipigilan niya ang pagtili. Halos ilang dangkal lang ang layo niya kay Miko na nakaupo sa pinakalikod ng van. Naalala niyo yung dalawa naka-wedding dress? Tanong ni Ivan at pinakita ang mga larawan ni Chin at Ira mula sa official IG account ng grupo. Lakas tama din no. Kulang na lang tumawag ako ng pare para ikasal kayo eh. Hindi mapigilan ni Chin ang mapangiti nang maalala niya ang nangyari kanina. Siyempre, sino ba naman na hindi matutuwa kung naaalala siya ng mga ito? Mukhang success ang plano nila sa pagpapapansin sa mga ito. Cute naman siya, di ba Miko? Tanong ni Zyren at bumaling sa nananahimik na kaibigan. Izinumpa niya ang mukha ng dalaga. Huwag mo sabihin hindi. Hindi makita ni Chin ang reaksyon nito na hindi man lang sumagot sa tanong ni Zyren. Maya-maya pa tumigil ang van at bumaba si Miko pati personal assistant nito. Sinilip ni Chin ang labas at nagulat nang makitang nasa parking lot sila ng The One City na isang kilalang executive residence. Agad din siyang bumaba nang hindi napapansin ng mga staff at nagtago sa pinakamalapit na kotse. Nang makaalis ang van, mabilis na sumunod ang dalaga sa kanyang idolo na papasok sa sariling condo unit nito. Kailan daw meeting? Tanong ni Miko sa kanyang personal assistant habang ini-enter ang passcode sa pinto. Next week po ang flight nila sir. Baka by Tuesday nasa hotel na sila. How about the shipment's arrival? This coming Friday sir. Keep it posted. Pwede ka na umuwi. Thank you. Pareho silang napalingon nang marinig ang ringtone ng isang cellphone. Mula yon kay Chin na nagtatago sa kabilang pader. Agad niya itong sinagot. Bakla ka ng taon? Nasaan ka? Nag-aalalang tanong ni Ira sa kabilang linya. Ikukwento ko na lang bukas, pe. Kita tayo sa cafe ng 9, ha? Pabulong na sagot ng dalaga na napapapikit. Sigurado makukulong siya kapag nahuli siya dito. Muli, sinilip niya si Miko na tumuloy sa kanyang unit. Siniguro ng dalaga na nakaalis na ang PA nito bago siya lumapit sa pinto para kunan nito ng litrato. Napansin din niya ang fingerprint ni Miko sa 4 na numero sa door lock nito.
Agad niyang sinulat ang mga yon at umalis. Pag ikaw talaga nakulong, boy. Kamot ulong sabi ni Tupe nang marinig ang kwento ni Chin. Basta wala akong kinalaman dyan, ha? Damay-damay na to, be! Mapaglarong sabi ni Chin. Tinuro mo sa amin kung saan sila nakaparking. Kasama ka na namin. Gogi, labas ako dyan. So anong balak mong gawin dyan? Tanong ni Ira. Tinuro pa nito ang notebook na dala ng kaibigan. Saka ano yung mga numbers niya, nakakahilo, ah. Mga possible combinations ng passcode ni Miko. Huwag mo sabihing nagbabalak ang pasukin ng kondo ng bias mo. Chin naman, ibang usapan na yan. Pwede ka na talaga makulong dyan. Huwag kang KJ Tupe. Alam mo naman na di mo kami matitiis eh. Hinarap ni Ira ang binatang kaibigan at nagpapaawa na parang tuta. Sa presinto ko na lang kayo tutubusin dalawa, basta hindi ako kasali dyan, ha. Sige, dun ka na lang sa faraway. Ikaw na lang ang tatawagan namin kapag nahuli kami. Taboy ni Ira at walang nagawa si Tupe, kundi iwan ng mga ito. Suko na rin siya sa pagiging ilusyonada ng dalawa. Mag-isang pinuntahan ni Chin ang unit ni Miko sa Dawan City ng tanghali. May trabaho pa si Ira kaya hindi na ito sumama sa kanya ngayon. Sinigurado niyang wala si Miko ng mga oras na yon. Alam niyang nasa rehearsal ito, tulad na na-share ng idol sa daily vlogs nito. Lumapit siya sa pinto at lumingon sa paligid. Nang masigurong walang istorbo, agad niyang binuksan ng door lock, saka sinimulang ilagay ang combination sa kanyang listahan. May lumabas na error message. 2 tries left. Shit! Palatak ni Chin na napahagat sa labi. Nagsisimula ng kumabog ang kanyang dibdib na tinitignan ng door lock. Nanginginig niyang pinindot muli ang kasunod na combination, ngunit bigo siyang makuha ang tamang code. 1 try na lang. Napatingin siya sa mga numero, ngunit wala siyang makuhang sagot ng mga ito. July 20 ang birthday ni Miko. November 11 ang debut ng Velvet 9. Habang abala si China nag-iisip, isang bagting ng elevator ang gumulantang sa kanya. Dali-dali siya nagtago sa may hagdan. Sinilip niya kung sinong sakay ng elevator at doon lumabas ang PA ni Miko. Dala ang ilang bag. Pumasok ito sa unit at inilapag ang mga dala sa loob at umalis. Nang tuluyan na makaalis ito, muling lumapit si Chin sa pinto. Finally. Pabulong na bulalas niya na mabuksan ang pinto. Naaalala niya na April 5, 2001 ang unang album release ng Velvet 9, kung saan ang kantang pinroduce ni Miko ang nag-top sa chart. Unang bumungad sa kanya napaka-organized nitong sala. Sobrang ayos ang pagkaka-arrange ng mga gamit. May robotic vacuum na pagala-gala sa sahig. Sobrang laki rin ng unit na may malaking salamin kung saan makikita magandang view ng Metro Manila. Copy, sir. I will be there in an hour. Kukunin ko lang muna sa unit mo. Mabilis na nakapagtago si Chin sa banyo nang biglang sumulpot muli ang PA ni Miko. Sinilip niya ito sa maliit na awang na tila may hinahanap. Nasa banyo po? Sinubukan ng PA na buksan ang pinto kung saan siya nagtatago. Nakalock po eh. Weird. Sabi ni Miko sa kabilang linya, baka nag-jam lang sa loob. Sinubukan muling pihitin ng lalaki ang pinto. I think okay na. Napapikit ang dalaga ng buksan nito ang knob. Tinulak ng PA ang pinto at pumasok. Napahawak si Chin sa kanyang bibig habang nakatalikod ang lalaki sa kanya. Pigil ang hininga niyang itinago ang sarili sa likod ng pinto. Kapag lumingon to, bibigwasan ko agad. Sabi niya sa sarili, habang nanginginig. Hinugot ng lalaki ang mga dress bag mula sa rack, ngunit bigla itong tumigil. Nakahanda na ang kamao ni Chin. Dahan-dahan itong tumingin sa kanan habang nakaabang ang dalaga sa likuran. Yun! Anang lalaki at hinablot ang bote ng pabango. Dali-daling lumabas ito ng banyo at sinara ang pinto. Envelope. Bulong pa nito at pumasok sa kwarto ng kanyang amo. Shit, muntik na yun ah! Mahinang bulalas ng dalaga na napasapu pa sa kanyang dibdib. Mabilis niyang hinablot ang hoodie na nakasabit sa banyo at maingat na lumabas doon. Sinilip pa niya ang PA na abala sa paghahanap. Paglingon nito, dali-daling tumakbo si Chin palabas ng unit.
Ang bango naman ng asawa ko. Bulong pa niya matapos amoy-amoyin ang damit ni Miko pagka-uwi niya ng bahay. Dumiretso siya sa kwarto at sinuot ang hoodie sa unan. Nagsimula na naman siyang sumpungin ang delusyon niya at pagulong-gulong siya sa kama habang yakap ang unan. Ilang beses pang naulit ang pagpasok ni Chin sa tinutuluyan ng kanyang bias. Lahat ng bagay na nasa unit pinakaalaman niya. Maging ang basura hindi niya pinalampas. Nahilig pala talaga siya sa ice cream. Nakangiting sabi niya nang iuwi niya ang basura nito. Saka strawberry flavor? Girl, di ba parang sumusobra na tayo? Tanong ni Ira na kumukuha ng juice sa fridge ng kaibigan. What do you mean? Like, be, di ba nagmumukha ka ng stalker? Stalker agad? Di ba pwedeng admirer lang? Be, sinong admirer ang mag-uuwi ng basura nang ini-stalk niya aber? Dapat nga matuwa pa siya, nililinis ko yung unit niya. Kinikilig na sabi niya at niyakap ang sarili na suot ang ninakaw na hoodie ni Miko. Magiging asawa ko na rin siya in the near future. Malala ka na. Iiling-iling na bulalas ni Tope. Ira, patignan mo na yan. Sigurado ako may tornilyong nawawala sa utak niyan. Pe, okay na sana yung isang beses o dalawa. Kaso inaraw-araw mo na, paano kung mahuli ka? Ano ka ba, be? Di ako papahuli, no? Tinaas niya ang mangga so paipakita ang kanyang braso. Trained to ni James Bond. Tama na, Chin. Gumising ka na sa ilusyon mo. Di na tama ginagawa mo. Pinapahamak mo na sarili mo eh. Bumaba ang tingin ni Chin. Sorry. Di na dapat masundan to Kundi, i-report na kita sa pulis. Tumangulang ang dalaga habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng hoodie na suot. Wala pang 24 oras. Binalik agad ni Chin ang pangako sa kaibigan. Ang usapan, ititigil ko na yung pagpasok sa unit niya pero hindi sa kotse niya. Misi ng dalaga na ngayon nagtatago na sa trunk ng kotseng umaandar ng 10 oras ng gabi. Sobrang flexible ng katawan niya na nagawa niyang pagkasyahin ng sarili sa maliit na espasyo sa likuran ng sasakyan. Maya-maya tumigil ito at bumaba ang mga sakay. Ang pogi niya! Kinikilig pa na sabi ni Chin nang sinilip si Miko mula sa awang ng trunk. Suot nito ang itim na tuxedo na nagbibigay emphasis sa matangkad ngunit slim niyang body frame. Kasalukuyan nito nakatalikod sa kanya na na-emphasize ang kanyang toned na balikat. Naghihintay na sila sa loob. Bulong ng PA ni Miko at sabay na naglakad palayo. Parang mafia boss ang atake. Sabi ni Chin na kinikilig pa. Who's that? Lingon ni Miko na marinig ang boses ng babae. Agad siyang napatakip ng bibig sa loob ng trunk. Mukhang napalakas ang pagkakasabi niya. Is there any problem, sir? Nothing. Let's just go inside. Muli ay sinilip ni Chin ang building kung saan tumuloy ang dalawa. Nag-iisa itong building sa gitna ng kawalan na napapalibutan ng mga puno. Babel's Tower. Mahinang basa ng dalaga sa malaking signage ng gusali. May ilan pang kotse ang dumating at pumaparada sa tapat nito. 1 oras na ang lumipas, ngunit wala pa rin ang kanyang hinihintay. Hindi niya namalayan na nakaidlip na siya sa loob ng trunk. Is the item confirmed? Yes, Cop. Good. Prepare for the mission. Sniper 1, stand by. Keep your eyes to the target. Inform me for a clear shot. Nagising si Chin sa bulong ng mga lalaki sa labas. Naaaninag niya ang 2 lalaki na nakatayo ilang metro ang layo sa kanilalagyan niya. Pareho itong may sukbit na baril. Sa kanilang tagiliran at tila nagmamatsyag sa paligid. Sniper? Ba't may sniper dito? Hindi kaya... Marahan niyang binuksan ang trunk ng kotse at maingat na lumabas doon. Mukhang alam niya na kung sino ang tinutukoy nitong target pero bakit? Walang bantay ang pinto ng building, kaya malaya siya nakapasok sa loob. Unang bumungad sa kanya ilang berdeng mesa na napapalibutan ng mga taong may hawak na kanya-kanyang baraha. Nagmasid-masid ang dalaga sa kinaroroonan ni Miko hanggang sa marating niya ang malaking hagdan patungo sa 2nd palapag ng gusali. Iniabot ng isa sa mga staff kay Miko ang listahan ng mga smuggled luxury cars na kanila nang ito-turn over sa buyers nito. I already clarified this.
Tinuro ni Miko ang isang item sa listahan na tumutukoy sa kotseng Rolls-Royce. Ba't kulang pa rin ang dalawa na ship nyo? Kinakabahang sumagot ang staff. Boss, nahuli po kami sa customs. Binigay namin sa officer para palusutin kami. Mr. Commissioner, kala ko ba settled na tayo sa kanya? Nag-resign po last week eh. May bago po appointed ang presidente. Napayuko ang staff ng ibato sa kanya ang mga papel. Ba't di nyo sinabi agad? Sigaw ni Miko na napahilamos sa kanyang muka. Didn't you know that is a crucial information could trample the whole organization? Ngunit hindi rin niya maitatanggi na may pagkukulang siya rito. Naging abala siya sa fan meeting noong nakaraan kaya na-overlook niya ang tungkol sa transaction nila ngayong araw. Pasensya na po, boss. Sir, nandiyan na po yung client. Sabat ang personal assistant ni Miko na makareceive ng text mula sa security ng building. Agad na pinulot ng mga tauhan ang mga nagkalat na papel at humilera sa gilid at tila mga sundalo. Mr. Smith. Salubong ni Miko sa kinamayan niyang Amerikanong bisita. It's nice to finally meet you, Mr. Salazar. Can't believe that a singer like you would be a mafia leader too. Napasinghap si Chin na nagtatago sa likod ng kurtina. Mafia leader si Miko? Ngumiti ang binata. I don't usually share that side of me in business. How did you find out? My daughter is a huge fan of your group. She kept your photos around her room. Inilabas pa nito ang larawan ng anak na dumalo sa concert ng Velvet Nine last year. I'm honored. If she won, she could visit our office anytime to meet the other members of the group. Ang daya ha? Nagsiselos na bulong ni Chin sa sarili. Porket client, matik, all access siya. I'm sure she'll be glad to hear that. Now let's get back to our business. I believe you already have the items that I need? Yes, fresh from the port. Hinawi ni Miko ang kurtina, ngunit may kung anong pwersa ang pumipigil dito. Shit! Mukhang mabubuking ako ngayon. Bulalas ng dalaga sa sarili. Napalingon ng binata sa kanyang kliyente. Let me try one more time. Buong lakas na hinawi nito ang kurtina. Dahilan para mahawi din ang dalagang nagtatago doon. Bumungad sa kanila ang malawak na parking space na puno na nakaparadang luxury cars. Tila nagmukha itong koleksyon ng laruang sasakyan sa sobrang dami ng pumupuno sa 3 ektaryang lupain. Maging si Chin, napaawang ang bibig sa nakita. Ang alam niya mayaman talaga ang pamilya ni Miko. Pero di niya akalain na ganito ka crazy rich. Hindi basta-basta ang mafia organization na pinamumunuan ng kanyang bias. More shipments will arrive in case you're looking for a specific model. This is crazy. I didn't expect your business to be this big. That's a crazy amount of luxury cars. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Miko. Makahulugan niyang tiningnan ng kanyang mga tauhan. May kakaiba siyang nararamdaman sa kinikilos ng kausap. Inilabas pa ng kliyente ang cellphone at kinunan to ng litrato. Sir. Lumapit ang personal assistant ni Miko. Hawak ang cellphone habang nasa kabilang linya si Mr. Smith. Mabilis na humugot ang baril ang mafia boss at tinutok sa huwad na kliyente. Wait, I can explain. Isang malakas sa putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa silid. Bumagsak ang lalaki sa sahig na may butas ang ulo. Maging si Chin nagulantang sa nakita. Nanginginig niyang sinilip si Miko na nakatalikod sa kanya. Maya-maya pa, unti-unti itong lumingon sa bintana. Isang pulang linya ng ilaw ang tumutok sa noo ng binata. Isang bala ang tumago sa salamin. Kitang-kita kung paano ito pumasok sa silid na sinisigurong hindi makakaligtas ang matatamaan nito. Ngunit bago pa ito makarating sa katawan ng target, isang tao ang tumula kay Miko. Bumagsak sa sahig ang dalaga na may tama sa balikat. Agad nagkagulo sa silid. Nang sunod-sunod na bala ang pinakawalan ng sniper. Magkahalong amoy ng pulbura at dugo na mayani sa paligid. Ilan sa mga tauhan ni Miko ang tinamaan habang sinusubukang gumanti ng putok. Nanatiling nakatulala si Miko sa kabila ng pagtawag ng kanyang mga tauhan. Tulong! Mahinang bulalas ni Chin na hinahabol ang hininga. Bumalik sa ulirat ang binata at dinaluhan ng sugatan.
No, no, no. Stay awake. Kinalong ni Miko ang katawan ni Chin. Tinapik ang mukha nito, na unti-unting pumipikit. Inalis niya ang necktie sa leeg at tinali sa sugat ng dalaga upang pigilan ang pagdurugo nito. Nangangatal siya nang muling bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng nakaraan, na matagal niya ng pilit kinakalimutan. Tulad na nangyari 1 dekada na nakalipas. 3 araw na walang malay ang dalaga matapos ang insidente. Muntik na hindi makaligtas ang grupo sa biglaang pag-atake ng FBI. Hindi rin nila mabuksan ang cellphone nito na may pin code lock. She's somehow familiar. Mahinang sabi ni Miko habang nakatitig sa mukha ni Chin na mahimbing na natutulog sa kama. Siya yung naka-wedding dress no last fan meeting niyo. Sabat ng kanyang personal assistant at pinakita ang larawan mula sa official page ng Velvet 9. Die-hard fan mo. Stalker mo na din. Inilabas niya ang video compilation na kuha ng CCTV kung saan pumapasok ang dalaga sa kanyang unit. Paano nasundan niya tayo na hindi natin nalalaman? It's a lapse on my end, sir. Dapat mas nag-alerto ako. That's not what I meant. I just admire her skill. How come na ang isang ordinaryong babae makakapagtago sa presence ng top-tier assassin like you? Baka dahil sa obsession niya sa'yo. You know? Stalker could do unimaginable things to someone they like. Pareho silang napalingon ng bumukas ang pinto. Sa kanilang likuran, isang doktor ang pumasok para tignan ang pasyente. She should be awake by now. Komento nito ng masuri ang dalaga. Subukan niyong tawagin ang pangalan niya. Di ko alam ang pangalan niya. Saad ni Miko sa assistant. Agad lumapit ang kanyang assistant sa may uluhan nito at marahang tinawag ang pangalan ng pasyente. Miss Chin Mendez. Miss Chin Mendez. Walang naging response ang dalaga. Tinignan naman siya ni Miko na nagtataka. What? Nakita ko lang yung pangalan niya sa IG. Umiling lang ang amo nito at tumapit pa rin sa dalaga. Hinawakan naman ni Miko ang kamay ng babae. Chin, you can open your eyes now. Unti-unti nitong dinilat ang mga mata at tinitigan ng lalaki may hawak ng kanyang kamay. Miko? Nang hihinang bulalas ni Chin. Pinikit muli niya ang kanyang mga mata. Akala ng binata matutulog itong muli. Ngunit biglang humigpit ang hawak ng dalaga sa kamay ni Miko. Miko, nananaginip ba ako? Bigla itong bumangon sa pagkakahiga. Napasa po ito agad sa ulo nang kumirot yon. Pati ang sugat ang balikat nito na hawakan din ito. Agad namang umalalay si Miko upang ihiga muli siya sa kama at kinumutan. Huwag ka muna malikot. Hindi pa magaling sugat mo. Miss Mendez, you should take a rest first. Sabat ng doktor at sinenyasan ng mga bisita nito. Sa kabilang banda, hindi magkamayaw ang mga kaibigan ni Chin sa paghahanap sa kanya. Ilang araw din nilang fina-follow up sa mga pulis ang pagkawala ng dalaga, ngunit wala sila makitang lead. Teka, hindi kaya kinidap siya ni Miko? Tanong ni Ira na mapaupo sa isang bench. Hawak niya ang pandikit at ilang kopya ng missing poster para sa nawawalang kaibigan. At ano naman pakinabang ni Miko sa kanya? Mukhang hindi niya papatulan si Chin eh. Komento ni Tope na ibinagsak ang timba ng glue. Malay mo, isang mafia boss si Miko tapos naging witness si Chin sa ginagawa nila illegal tapos oh my gulay, paano kung pinatay yung best friend ko? Ayan ka na naman sa imagination mo eh. Tumikim si Tope at tinatago ang sariling takot. Hindi niya maitatanggi na maaaring may punto si Ira. Pero paano nga kung totoo? Baka nahuli nila si Chin, tapos imbes na isumbo sa polis, basta na lang sinalvage yung best friend ko. Paano na? Huwag naman natin takutin yung sarili natin oh. Sigurado akong buhay si Chin. Masamang damo yun. Tumawa pa si Tope na pilit pinapagaan ang paligid. Ayaw mo na niyang isipin na may posibleng nangyaring masama sa kaibigan. Maaaring may dahilan nito kung bakit ito nawawala. Hindi ba si Miko yun? Tanong ni Ira sa lalaki lumabas ng gusali kasama ang assistant nito. Lumapit pa ito upang kumpirmahin na nakita. Si Miko nga! Agad na tumayo ang dalagang ngunit hinila siya nito pabalik. Anong gagawin mo? Susundan si Miko? Ano pa nga ba? Napakurap si Tope
at tumango na maunawaan ang nais ng kaibigan. Binitiwan niya ang braso nito. Teka, kukunin ko yung sasakyan. Bantayan mo ko sa sila dadaan, ha? Sir, I think may naghahanap kay Miss Mendez. Sabi ng assistant ni Miko habang nagdadrive ito. Inabot na isang poster na nakita niya sa pader. Anong plano natin sa kanya? Hayaan mo muna makarecover yung tao, saka na tayo mag-decide. Tumingin si Miko sa labas. Sa ngayon wala pa siyang naisip na gawin sa kanilang pasyente. Kailangan mo nang masiguro na hindi ito magsasalita kapag pinakawalan nila ito. If you don't mind me asking, sir, bakit hinayaan siya mabuhay? Ilang araw na rin yung bumabagabag sa kanya. Matapos ang engkwentro nila sa FBI. Kilala ang kanyang amo na walang alinlangan kung kumilos. Hindi nito hahayaang mabuhay ang kung sino mang makakaalam sa tunay niyang pagkatao. Lalo na at inaalagaan ni Miko ang imahe nito bilang idol. I think you should focus on driving first, Earl. May nakabuntot sa atin, di mo pa napansin. Shit! Pulalas ni Earl nang makita ang sasakyang nakasunod at agad na tinapakan ng gas. Hindi na tinag ang sasakyan nila. Pero humahabol pa ni si Topes sa bilis ng takbo ng sasakyan nila Miko. Nang gigigil niyang pinaharurot ang sasakyan nang sa gayon makahabol ito. We need backup. Pagradyo ni Earl sa mga kasamahan sa headquarters. Sa nakikita niya, mukhang hindi ito titigil hanggat hindi sila nahuhuli. Teka pe, chill ka lang. Awat ni Ira kay Tope, nagsisimula na uminit ang ulo. Baka akalain nila may masama tayong balak eh. Paano nga kung hawak niya si Chin? Di naman tayo sigurado. Yung driver, may tattoo siya sa kamay. So sinasabi mo related si Miko sa grupong yon? Nanatiling nakatingin si Tope sa kalsada na hindi inaalis sa mga mata sa sinusundang kotse. Maya-maya pa, bumagal ang takbo ng sasakyan nila Miko. Napansin kaya nila tayo? Tanong ni Ira. Hindi niya maintindihan ang mabilis na kabog sa kanyang dibdib. Tope! Sigaw ng dalaga nang biglang pumreno si Tope. Pumabig kasi ang sinusundang sasakyan upang harangan ang kanilang daan. May ilan pang sasakyan ang biglang dumating at sabay-sabay bumaba ang mga sakay nito. Baba! Utos ng isa at tinutukan sila ng baril. Anong gagawin natin, Tope? Teka, wag kang... Walang nagawa si Ira nang mabilis na nabuksan ang kasama ang pinto. Agad namang hinila ito ng isa at diniin sa sariling kotse. Boss, saglit lang, wala kami balak na masama. Kung ganun, ba't mo kami sinusundan? Tanong ni Earl na bumaba rin sa kotse at pinaharap ang kanilang nahuli. Bahagyang natigilan si Earl nang mamukaan si Tope. Chris? Earl? Napakurap si Tope nang mapagtanto kung sino ang kanyang kausap. Paano buhay ka? Nangilid ang luha ng binata. Hindi ito makapaniwala na nasa harapan niya ang kaibigan na akala niya patay na 5 taon na nakakaraan sa isang misyon. Kasi masamang damo ako? Gago! Bulalas nito at binatukan ng dating kaibigan. Ina nito? Mura nito, Pe. Siya pala, ba't mo kami sinusundan? Tanong ni Earl, matapos ibalik ang kanyang composure. Hindi maaaring makaapekto ang kanyang emosyon sa trabaho. Hindi siya maaaring pakasiguro. Sir. Biglang naalerto ang lahat nang biglang bumaba si Ira sa kotse. Sorry po. Itatanong lang naman namin kay Miko kung nakita niya ba yung kaibigan ko. Kaibigan? Sinong kaibigan? Si Chin po. Chin Mendez, yung kasama ko sa fan-meet na naka-wedding dress din. Samantala, tahimik na nagbabasa si Chin ng mga libro sa loob ng kanyang silid. Naiwala niya kasi ang cellphone nung nakaengkwentro ang mga kalaban ni Miko. Kaya ito na lang pinagkakaabalahan niya habang nagpapagaling siya. May nakakabit pang IV sa kamay niya habang ang balikat ay nakabenda matapos alisin ang balang bumaon doon. Maya-maya pa narinig niya ang yabag mula sa hallway. Hindi lang iisang tao ang parating sa kanyang tansya. Si Miko kaya yun? Sa totoo lang, hindi siya makapaniwala. Ang lalaking tinitingala niya isa palang leader ng organization crime group. Yung taong napakalinis sa kanyang paningin, na halos ilagay niya sa pedestal. Unti-unting sinira ng pangyayaring yon
ang imaheng kanyang binubuo sa kanyang pantasya. Ngayon napapaisip siya, worth it kaya lahat ng ginawa niya para sa isang tulad ni Miko? Be! Iniluwa ng pinto si Ira na yumakap sa kaibigan na 3 araw niya nang hindi nakikita. Aray, ano ba? Mahinang bulalas si Chin nang masagi nito ang sugat niya. Be, ano nangyari sa'yo? Ba't di ka man lang nagparamdam? Di mo man lang kami naalala nito, Pe. Yung mama mo, paano na? Sunod-sunod na tanong ni Ira na hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na sumagot. Tulog siya ng 3 araw. Tsaka nawawala yung cellphone niya. Kaya hindi siya nakapag-text sa inyo. Wala siyang contact sa pamilya niya. Napakapit si Chin sa kaibigan. Pwede na po ba namin siya iuwi? Nag-aalala na kasi yung mother niya. No? Malamig na tugon ni Miko. Bakit? Hindi ba okay si Chin? Naku, wag po kayo mag-alala, kami bahala sa... Naputo lang sasabihin niya nang pisilin ni Chin ang kanyang braso. Tinignan ni Ira ang kaibigan, nakasalukuyang umiiling. Sir. Lumapit si Tupe. Pinakita ang pamilyar na tattoo sa kanyang balikat. Nabanggit nga ni Earl ang tungkol sa dating assassin na ngayon lang nagpakita. Makakaasa ka na hindi lalabas ang nalaman ni Chen. That's not what I meant. The doctor advised na magpahinga siya. Yung paggalaw-galaw hindi yan pwede. Not a good idea for her. So it's true. Lahat na nakikita ko sa TV hindi totoo. I'm sorry. Sagot ni Miko at lumambot ang tingin sa dalaga. You should have never put me on the pedestal, Chen. I'm not the man you thought I was. Sa tingin mo ganun lang yun? Nangilid ang luha ni Chen. Ikaw ang naging mundo ko. Napakapit siya sa kanyang kumot habang pumapatak ang kanyang luha. Naaalala niya ang kanta niya na nagpabago sa pananaw sa buhay ni Chen. Nagawa pala ng isang kriminal. Chen, pang-aalo ni Ira. Ikaw ang dahilan kung ba't andito pa ako. Yung mga kanta mo yung dahilan ba't lumalaban ako kasi akala ko hindi ka ipokrito tulad ng iba. Nanatiling tahimik si Miko. Napakuyom siya ng kamao. Tila naging sampal ito sa kanya matapos ibuhos ang sarili sa isang 5 minutong awitin. Dito lamang siya naging totoo sa mga salitang kanyang hinabi para ikwento kung sino talaga siya. I can't blame you with that. I also doubted myself as well. Mapait na tugon ng lalaki at lumabas ng silid. Kinagabihan, naiwang mag-isa si Chen sa silid na mahimbing na natutulog. Gayunpaman, puno ng tauhan ni Miko ang buong building. Maya-maya, umingit ang pinto ng silid at sumunod ang ilang maingat na yabag. Miss, magtuturok lang ako ng gamot Paalam ng nurse. Tumango lang si Chen nang hindi dinidilat ang mga mata. Kinuha nito ang kanyang braso. Parang kagat lang ng langgam. Pagkatapos di ka na magigising ulit. Mabilis na pabangon ng dalaga at inilayo ang sarili sa nurse na ngayon natatakpan ng mask ang muka. I can't believe you're sharp. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Wala naman. Gusto lang kitang patayin. Mabilis na sumunggab ang babae gamit ang scalpel sa kanyang manggas. Ngunit hindi tuluyang nakailag ang dalaga. Nagalusan ang kanyang pisngi. Tumulo ang dugo sa puting bedsheet. Ano atraso ko, Aber? Nakaalam ka. Yun ang atraso mo sa amin. Hinablot ng babae ang unan at binato kay Chen. Sa pagsangga niya, tila isang multo itong naglaho sa kanyang harapan. Isang malamig na palad ang humablot sa leeg ni Chen mula sa likuran. Ngayon, kailangan mo sagutin ang tanong ko. Isang malamig na bakal ang dumikit sa balat ng dalaga. Sabihin mo, si Miko ba ang leader ng Sigil? Sigil? Ang grupo nagmamayari ng lugar na to, ang Sigil. Hindi ko sila kilala. Kibit balikat na sabi ng dalaga. Lalong diniin ng babae ang scalpel sa leeg ni Chen, dahilan upang dumugo ito. Ayusin mo yung sagot mo. Kung ayaw mo isa sa mga kaibigan mong bumulagta na lang at may butas na sa bungo. Napapikit si Chen. Hindi lang sa hapdi ng sugat kundi sa pagdadalawang isip. Kahit paano, may nagawang mabuti sa kanya si Miko. Deep down,
May concern pa rin siya rito. Pero yung mga kaibigan niya, yun ang importante. Base sa narinig ko, o si Miko nga, yun naman ang gusto mo marinig, di ba? Yun ang naman ang kailangan ko sa'yo, Chin. Wala ka ng silbi sa akin. Mabilis nitong ginilitan ng dalaga sa katinulak sa sahig. Saktong pagdating ng gwardya sa silid, bigla ring naglaho ang babae na parang multo. Paano sa dami nyo, nalusutan pa rin kayo na isang babae? Galit na tanong ni Miko pagdating ng umaga at inihagis ang tasa sa chief security ng lugar. Nagpakilala po siyang nurse eh. Isang tasa muli ang lumipad at tumama sa noo niya. I'm tired of your excuses, Miranda. Just do your job properly. Track her down now. I think isa siya sa mga asset na FBI. Ilan lang nakakaalam ng tungkol kay Chin. It's either she's a mole or she's from the other side. How's Chin? Is she okay? She's fine, pero malalim ang tinamong niyang sugat. Did you ask her what happened? Sabi niya, babae ang nag-threaten sa kanya at kinumpirma nito na ikaw ang leader ng sigil. Parehong napalingon ng dalawa ng tumunog ang cellphone ni Miko. Isa yung tawag mula sa entertainment agency ng Velvet 9. Hello po, nandito po sa tabi ko. Opo, sasabihin ko po. Sagot ni Earl sa tawag. Inabot nito ang remote at binuksan ng TV. Unang lumabas ang programa na isang showbiz insider. Blind item na, mga bakla! Bulalas ng bading na host at pinatunog ang kanyang kalembang. O ito na nga, mainit-init pa, si Netch Itay, na leader ng P-pop boy band, ang living a double life daw. Napasingha pa mga co-host ng bading. So closet daw si Boy? Earl, ano ba ito pinapanood ko? Kunotong tanong ni Miko. Hindi niya maunawaan ang lengguwaheng ginagamit ng nasa TV. I don't know, sir. Sabi ng management, panoorin natin. Mali ka dyan, Mima. Boy band sa umaga, bad boy sa gabi ang atake ng ating bida. Nakakaloka. Baka naman bad boy sa kama? Sabat pa na isang bading at napatili ang ilan. Sana nga ganun lang may masor. Pero literal na bad boy ang ating bida na malaanghel sa harap ng kamera. Ang sabi pa ng aking mapagkakatiwalaang source, member daw ng isang organized crime group. Ay, Mima, hindi na yata pang blind item yan. Dapat na yata pumasok yung mga anchor ng Patrol TV. Kaya siguro sobrang yaman ng family niya. Labandera pala ng pera. Eme! Hindi ko mahulaan, pengen naman ng clue. O siya dahil loves ko kayo, eto na. Lumapit ang mga bading sa kanilang main host. Nata't malaman kung sino nasa likod ng blind item. Siya ang leader ng Red Velvet. K-pop yun, Mi. Angal ng isa, sabay-sabay silang nagtawanan. Napakuyom si Miko habang nanonood. Hindi pwedeng malaman na madla ang kanyang pangalawang muka. Madadamay hindi lamang siya, kundi ang organisasyon pati mga kaibigan. Sunod-sunod ang notification na lumabas, kasabay ng mga spekulasyon ng ilang kritik at fan. Dahil sa blind item, mukhang nagkaroon ng ideya ang lahat na si Miko ang tinutukoy nito. What should we do, sir? Let's wait for it to die down. Pagwawalang bahala kunwari ni Miko, pero sa puso niya tila nag-aapoy ang kanyang dibdib. Limitado ang kilos niya. Kapag nag-react siya, malamang magkaka-idea ang marami. Pero sir, nakaschedule ang album teaser na marilis sa makalawa. Tahimik na nagsiscroll si Chin sa kanyang social media matapos na nangyari. Hindi niya akalain na kusang sisingawang katotohanan sa madla. Ngunit sa dibdib niya, tila hindi niya kaya makabasa na hate comments laban kay Miko. Sorry if I blow your cover. Ani yan ang pumasok ang lalaki sa kanyang silid. It's not your fault. As long as there's no proof, lahat ng yan magiging spekulasyon lang. Paano kung confirmation ko lang yung kailangan nila? Paano kung makahanap sila ng solid evidence laban sa'yo? Kala ko ba galit ka sa akin? Nagtatakang tanong ni Miko. Bakit concerned ka? Well, galit ako. But I can't let your dream shattered in a snap. Ayoko ng ganun.
Tumikim si Chin, maalis lang ang bara sa kanyang lalamunan. Ngayon lang niya nakausap ng ganito kalalim ang kanyang idol. I know your songs are genuine. Mula pa lang nung nag-debut yung group nyo, finalo ko na kayo. How can you be so sure, Chin? You've seen my darkest side. I've also seen your brightest side. Yung side na yun, yung nagligtas sa akin. I'm not sure kung naalala mo pa. Naalala ang alin? The day before you released your album. Taong 2018, matapos bumagsak sa preliminaries sa ikalimang pagkakataon, tahimik na pinagmamasdan ni Chin ang dumadaang sasakyan sa bus stop. Maayos ang pagkakapusod ng buhok ng dalaga. Nakatatapos na ng kanyang vault exercise. Ngunit di umabot ang kanyang score para makwalify sa next round. Suot pa niya ang jacket ng Team Philippines mula sa SEA Games. Mukhang ngayon hindi niya na muling matatapakan ng floor internationally. Ang gymnastics ang naging buhay niya simula pagkabata. Ngayon, tila inagaw to sa kanya matapos ang sunod-sunod na pagkatalo. Hindi niya alam kung paano babangon. Ngayon, ang tanging nasa isip niya, wakas na ng lahat ng paghihirap na ito. Hi, miss. Bati ng isang binata sa kanyang harapan, ngunit nanatiling nakatulala sa kawalan ang dalaga. Sinubukan nitong magsalita ngunit tila walang naririnig si Chin. Hindi sinasadyang masilip ng binata ang lumang lubid. Nadala niya sa loob ng supot. At tinignan muli ang dalaga na may bigat sa mata. Ako nga pala si Miko ng Velvet Nine. Bukas ang debut namin. Inilabas niya ang CD case sa kanyang bag at iniabot kay Chin. Yan ang pinakaunang kopya ko na album. Sana suportahan mo kami. Album? Teka, wala akong pambayad dito. Ito na lang. Sagot ni Miko at hinablot ang supot. Sana makita ulit kita sa concert namin sa Big Dome. Simula noon, lagi nang nasa Big Dome si Chin. Tuwing may nakatakdang concert ang grupo. Natanging dahilan, bakit siya nagtatrabaho ay upang makaipon ng pambili ng VIP tickets. Wait, you're a gymnast? Di makapaniwalang tanong ni Miko matapos magkwento si Chin. That might be the reason why you can't conceal your presence. Dati yun. I already gave up on that dream. Nasa isang marketing firm na ako nagtatrabaho. Tinapik ni Miko ang balikat ng dalaga. Ikaw, why did you let me live? Sure ka ba na safe sa akin lahat ng secrets mo? You remind me of someone that saved me, but I failed to save her. Girlfriend mo? Tumingin sa malayo ang binata at napahagat ito sa labi. No, my mom. She died after she caught the bullet that's supposed to be mine. Namayani ang katahimikan sa gitna nila. Sorry. It's okay. Tatlong malalakas na katok ang pumutol sa usapan ng dalawa. Sa sobrang lakas, tila nais itong gabain ang pinto. Maya-maya pa niluwa nito ang isang lalaki na kaitim, dala ang tungkod. Nasa edad 50 ito, ngunit malaki ang katawan kahit na iika-ika sa paglalakad. You bastard! Sigaw ng lalaking dumating. May peklat yun sa noo at may matalim na tingin. Dad! Hindi nito pinatapos si Miko at agad sinampal. Putok kaagad ang labi nito. Why are you playing around with that woman instead of fixing your mess? They don't have proof. Are you sure? Tanong ng ama ni Miko at inilabas ang isang papel mula sa kanyang assistant. FBI. Tanong ni Miko nang hawakan ng papel na naglalaman ng wanted poster niya mula sa FBI. Nagsimulang manginig ang kamay ng binata. Hindi na ito simpleng hearsay lang. May malakas ng ebidensya ang gobyerno ng Amerika. I tried to block the press on releasing that picture but you haven't left your damned group. Now the government pushes the media to publish this news. Inilabas ito ang baril at tinutukan ng kanyang anak. I told you, mess this up again. I will kill you. Nang gagalaiting sabi pa ng ama nito, Kill me instead! Sabat ni Chin at ihinarang ang sarili upang takpan si Miko. Mabilis na naalerto ang tauhan ng matanda, sabay-sabay na bumunot ng baril. Hindi nila inaasahan ng ganito katapang na kumilos ang dalaga. What are you doing? Bulong ni Miko. Don't worry.
Marunong ako magpaamo ng kurang. Kindat ng dalaga na nagawa pang magbiro, kahit ganon ang sitwasyon. Who the hell are you? Tanong ng matanda, na naguguluhan sa inaasal ni Chin. Ngunit imbis na matuwa ang matanda, nakita na lamang ng dalaga ang sarili sa labas ng gate ng building. Ito'y matapos nakalad ka rin ng mga tauhan nito. Matanda hukluban! Buti nga hindi sa'yo nagmana si Miko, ang pangit mo! Sigaw ni Chin sa gate. Makalipas ang isang linggo, isang headline sa TV ang gumulantang sa lahat. Isang artista sangkot umano sa isang organized crime group, papangalanan ng FBI. Basa ng news anchor. Lalong nagingay ang social media sa balitang ito. Kanya-kanyang spekulasyon na maaaring si Miko ng Velvet 9 ang tinutukoy nito. No way si Miko yan. Hindi ba honorary member siya ng PNP last year? Komento na isang netizen. PNP, isa pang kurap yung mga yan. Malamang, binayaran nila ang chief of police para pagtakpan ng kriminal na yan. Reply pa ng isa. Testigo haharap sa press con mamayang hapon ayon sa FBI. Witness? Nagtatakang tanong ni Earl na ngayon nakaharap sa TV. Hindi kaya siya nga. Malamig na tugon ni Miko. Probably, she had her reason. What might be the reason, sir? Magalang na tanong ng kanyang PA na nanggagalaite sa kaloob-looban nito. Paglabas ng dalawa sa building, isang batalyon ng mga fans na nag-aabang sa kanila. Humingi ng paliwanag sa mga pangyayari. Miko, naniniwala kami sa'yo. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng fans, habang sa kabila naman isang protesta laban sa idol. Umamin ka na! Sigaw ng kabilang panig. Binato ng bulok na kamatis ang binata. Tumama yun sa puting damit niya at agad nagmantsa. Umambas si Earl ng suntok, ngunit agad itong hinila ng amo at umiling. Nanatiling tikom ang bibig ni Miko habang papasok sa kanyang kotse. Pagdating nila sa agency, doble pa ang dami ng tao na nag-aabang kay Miko sa labas. Kanya-kanya itong dala ng mga banner na nagsasaad ng pagsuporta at pagtuligsa sa kanya. Ano ibig sabihin nito, Miko? Bungad ng babaeng CEO ng agency pagpasok niya sa opisina nito. Hearsay latang yan. Then at least say something for Pete's sake! Agad na natahimik si Miko na parang isang batang takot mapagalitan. Bukod sa kanyang ama, isa rin ang CEO sa ilang taong kanyang kinatatakutan. Tumikim si Miko upang alisin ang kaba sa kanyang dibdib. My team is already working on it. We need to handle that issue with utmost care. I want your statement now. Kundi ngayon bukas. At least I'm aware on how you're going to handle that personal problem. Kinahapunan, maagang nagtipon-tipon ng media sa labas ng US Embassy upang pakinggan ang pahayag nito. Tungkol sa isang personalidad na sangkot sa International Organized Crime Group. We request to the Philippine National Police to extradite the person named Kingsley Luis Salazar, also known as Miko, of the P-Pop boy group, Velvet 9, for his involvement to Sigil, a mafia organization. Pahayag ng spokesperson ng FBI at inilabas sa wanted poster na naglalaman ng larawan at impormasyon tungkol kay Miko. Halos mapasinghap ang lahat lalo na ang fans sa revelasyong ito. May ilan na hindi matanggap ang balita, na natili namang tahimik sa tabi si Miko habang pinapanood ang reaksyon ng kanyang kagrupo. Totoo ba ito, Miko? Tanong ni Zyren at kinwelyuhan siya. Ganito na lang ba? Matapos ang ilang taong paghihirap natin sa isang iglap sira na lahat? Agad na umawat ang iba pang kagrupo at pinaglayo ang dalawa. Has there already been consultation with Malacanang or Philippine authorities on this matter? Tanong ng isang reporter. Yes, the consultation started last month, but since then, we haven't heard any updates from the Philippine government. Is this still under speculation? Or is there already solid documentation and testimony against him? Tanong pa ng isang channel. Aside from some documentation, we have a star witness with us. Lalong umingay ang buong paligid.
Nang bumaba ang spokesperson sa podium, sabay-sabay nagkumpulan ng mga reporter para magtanong dito. Saglit na napatulala ang grupo ng Velvet Nine. Wala ni isa ang sumubok na basagin ang katahimikan. Dahan-dahang tumulo ang luha sa pisngi ni Jiro habang napasuntok sa pader si Renzo. Paano na tayo ngayon? Tanong ni Ivan. Malungkot na tumingin si Miko sa kanilang bunsong kagrupo. I'm sorry. Lumabas ng building si Miko kasama si Earl. Tahimik ang kanyang mga taga-suporta na nakamasid sa kanyang bawat akbang. May ilan na umiiyak pa pagkatapos ng press con. May ilan na umiling at piniling umalis na lamang kaysa makisali sa gulo. Kriminal! Sigaw ng kabilang panig at pinagbabato siya ng bulok na kamatis. Agad na hinarang ni Earl ang sarili upang protektahan ang amo. Dali-dali niya pinasakay ito ng sasakyan. Sa kanyang pagbabalik sa mansyon ng ama, agad na bumungad ang matanda sa sala na nakaupo habang nanonood ng balita. Your career music should stop. No, that won't happen as long as I'm breathing. Tinignan siya ng masama ng kanyang ama. Imbis na matakot tulad ng dati, nakipagpaligsahan siya dito ng tingin. Now I wonder, is this part of your plan to ruin my career just for the sake of your so-called legacy? Don't put the blame on me, Miko. It's entirely your fault. You can't manage both of them. Both will be screwed. What if the board will get a grasp of what you did? Do you think matutuwa sila kapag narinig nila yon? Tila binuhusan ng malamig na tubig ang ama ni Miko. Hindi siya makapaniwala na nalaman nito ang kanyang mga balak upang pwersahin ang anak na umalis sa showbiz. Hindi nakatiis ang matanda at umiwas ang tingin. Do whatever suits you. Sunod-sunod na nag-back out ang mga endorsement ng grupo na halos nasa bingit na ng bankruptcy ang kanilang agency. We decided to disband the Velvet Nine. Parang isang bombang anunsyo ng CEO sa kanilang board meeting. Agad na sumiklab ang ingay sa conference room. Wala na ba ibang paraan, ma'am? Baka pwedeng palipasin muna natin ang issue. At pagkatapos, patawag kayong grupo ng mga kriminal? Sabay-sabay na lumingon ang lahat kay Miko na nananatiling tulala sa kinauupuan. Ano, wala ka man lang ba sasabihin? Sarkastikong tanong ni Zyran dito. Kuya. Marahang awat ni Ivan. Velvet Nine will not be disbanded today. Deklara ni Miko na tumayo mula sa swivel chair at lumabas ng silid. Sa pangalawang pagkakataon, muling nagpatawag ng press con ng US Embassy upang ipahayag ang kanilang saloobin sa mabagal na aksyon ng gobyerno. We are truly disappointed to the slow response of the Malacanang Palace. We urge the Philippine government to extradite Mr. Salazar as soon as possible before he could fled the country. Now, we will let our star witness to speak in front of you to give her statement. Sumenyas ito sa kasamahan. Agad nilabas ang kanilang witness. Suot nito ang bulletproof vest at helmet. Good afternoon. Kalmadong bati ng dalaga. Na may benda pa sa balikat, unti-unti niyang inangat ang kanyang muka. Isang babae ang witness. I'm Chin Mendez, Velvet Nine's diehard fan. I'm here to announce that the Federal Bureau had coerced me to falsely testifying against Miko. Mabilis na nagkagulo ang mga press sa pagtaliwas ito sa unang testimonya. Agad siyang sinunggaban ng ilang agent upang paalisin siya ng podium, ngunit bigo silang sirain ang plano ng dalaga. Kita na madla kung paano kalad ka rin si Chin, na halos mahubaran ng dalaga sa pagpupumiglas. Lalong nalito ang lahat kung sino sa kanila ang dapat pagkatiwalaan. Ayusin mo ang sagot mo. Kung ayaw mo, isa sa mga kaibigan mo ang bumulagta na lang na may butas ang bungo. Sabi ng isang babae sa recording na na-play sa cellphone ni Chin. Isang kamay ang humila sa dalaga at agad kinulong sa kanyang bisig. Do you know why the Philippine government won't allow you to extradite me? Aside that your claim is not true, you forced this woman to testify against me. Ilang beses na pakurap si Chin. Ngayon lang siya nayakap dito. Nayakap pa siya sa isang pangyayaring hindi niya inaasahan at tila ba isang assurance
Napoprotektahan siya nito anuman ang mangyari sa oras na yon. Agad nagkumpulan ng mga reporters. Sa kinaroroonan ng dalawa. Kanya-kanyang kuha ng litrato ang mga photographer sa eksenang ito. Mr. Salazar, are you denying all connections to the organization known as Sigil? I am not connected to any crime group. Tipid na sagot ni Miko habang inaakay si Chin paalis ng venue. If you are innocent, why do you think the FBI would target you? I respect the Bureau, but they got it wrong this time. My only request is for fair investigation, not speculation. Unti-unting dumating ang mga bodyguard ng agency ng Velvet 9 upang alalayan ang dalawa na naipit ng mga reporter. Agad na sumakay sa kotse na nakaabangan dalawa na patuloy na sinusundan ng press. Tama na yan, Chin. Saway ni Tope sa driver's seat nang makita ang dalagang nakayapo sa idolo. Manahimik ka nga, Tope. Moment ko to. Let her be. Sabat ni Miko na sumandal sa backseat dahil sa pagod. Marahan niya sinuklay ang buhok ni Chin gamit ang daliri. She did a great job today. Talaga? You think I'm great? At tatanong ng dalaga na parang isang tuta. Sorry ha, nakaistorbo yata ako dito sa inyo eh. Sarkastikong komento ni Tope. Anyways, how did you manage to plan all of these and the recording during the attack? Kinuha ko yung CCTV footage na galing sa security ng building after ng incident. Siyempre nasa isip ko magiging useful yon against them. Huwag ka na magtaka, sir. PR strategist yan ng isang kilalang brand. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga. Kahapon, matapos itapon palabas ng ama ni Miko, isang tawag na natanggap ni Chin. Anak, nasaan ka? Ilang araw ka na hindi umuuwi. Pauwi na ako, ma. Ano nangyari sa'yo, nak? Sabi ni Ira na ospital ka daw. Ayos ka lang ba? Opo, mama. Uuwi na ako ngayon. Hintayin mo ako. Nagmamadali si Chin na hanapin ang main road sa gitna ng kakahuyan. Niwala siyang sapin sa paa habang binabagtas ng lugar. Ma! Sigaw ng dalaga pagpasok ng kanilang bahay. Puno ng galos ang paa at may benda ang balikat. Anak! Isang babae ang biglang sumunggab sa liig ng kanyang ina mula sa likuran. Good to see you again, Miss Mendez. Yung nurse na umatake sa kanya, nasa bahay nila. Ikaw. Wala eh. Kailangan ng FBI ng witness. Kaswal na sabi nito. Naputol ang pagbabalik tanaw ni Chin nang magsalita muli si Miko. Are you sure that they won't try to get back on you? Sabihin na rin natin na may hawak ko against them. Baka nga pinagpipiestahan na ito ng press ngayon. Nakangising sagot ng dalaga. Isang email ang pinadala ni Chin sa mga TV channel na naglalaman ng ginawa ng isang FBI agent sa kanyang ina para magsalita laban kay Miko. Dali-daling sumugod ang mga reporter sa harap ng embassy para sa ambush interview. Kanya-kanya sila, anggulo, na gagamiting scoop. Nang makarating sa agency, agad bumaba si Tope. Ngunit bago pa makababa si Chin, mabilis siyang hinila pabalik ni Miko. Can you stay a bit longer? Tanong nito at sumandal sa balikat ng dalaga. Sure ka? Baka hinihintay na nila tayo sa loob. They could wait. This week has been so exhausting. Ipinikit ni Miko ang mga mata at pinulupot ang braso sa bewang ng dalaga. Paano kung may makita sa atin? So be it. I've been through worse. Namayani ang katahimikan sa paligid nang tuluyang makatulog si Miko sa kanyang balikat. Isang katok mula sa bintana ang gumising sa dalawa na parehong nakatulog sa sobrang pagod. Laki ng pinayat ni Chin ah. Naaawang sabi ni Ira habang nakasilip sa labas ng kotse. Ba't nandito ka, Ira? Hinintay niyo ba kami? Oo, no, kanina pa raw kayo hinahanap ng CEO na agency. What? Gulat na tanong ni Miko nang mapagtanto ang kanilang kinaroroonan. Bumangon ito at dali-daling inayos ang sarili. We decided that we will postpone the disbandment of your group. Pero madidisband pa rin kami, tama? Yes. The company suffered a heavy blow after that scandal. Tatapusin lang natin ang pending contracts. I think we should consult our PR strategist here.
Suhestyon ni Miko at lumingon sa dalaga na nasa kanyang tabi. Ako? Please, help us, Miss Mendez. Pagre-request ng CEO sa kanya. You wouldn't want the group to be disbanded, right? I think everyone should rest for a week or two. Let the issue cool down for a bit habang gumugulong pa yung investigasyon. Make sure na cleared mo na si Miko bago tayo kumilos. Nang matapos ang meeting, tahimik ang grupo na nagkanya-kanyang lakad. Tila nagkaroon ng lamat ang samahan ng 5 matapos na nangyari. Chin. Ano yon? Gusto mo ba sumama sa akin? Saan? Kahit saan? Napaisip ang dalaga. Tara sa Baguio. Bakit sa Baguio? Mahilig ka sa strawberry, di ba? Strawberry? Nope. Sino yung kain ng strawberry ice cream sa unit mo? Don't tell me kay lahat yon. Tumangulang si Miko na natatawa habang mura ng mura si Chin sa kanyang passenger seat. Sorry, I lied. The strawberry ice cream were mine. Talagang pinagtitripan mo ako ah. I just find you amusing. I like your face kapag nagsisimula ka na maasar. At napuno nga ng asaran at kulitan ng buong biyahe. Ng dalawa patungong Baguio. Una nilang dinaanan ang strawberry farm. At wantusawa silang nanguha ng strawberry na bagong pitas. Gagawa ako ng jam pagkatapos nito. Patapos ang pamimitas ng strawberry, namasyal sila sa Camp John Hay, kung saan napapalibutan nito na matataas sa pine tree. So, what's gonna be our game plan? Write a no comeback album. Tipid na sagot ng dalaga at kinagat ang sandwich na nabili sa isang tindahan malapit. About what? I suggest maybe you should write something timely. Something timely? You mean you want a mafia concept in our album? If you want that, then let it happen, okay? Namayani muli ang katahimikan sa gitna ng dalawa. Sometimes, I wonder, paano kung iwan ko na lang ang lahat? Maybe I could freely love someone. Pero paano yung music career mo? Probably, I could debut as a solo artist after this. Pagod na rin naman ako bilang idol. Well, kung ano man ang plano mo in the near future, kahit anong mangyari, susuportahan kita. Chin? Can you promise me? Tumikim ang binata upang alisin ang bagay na bumabara sa kanyang lalamunan. Promise you what? You'll stay by my side no matter what? Lagi naman ako nasa tabi mo, ngayon mo lang napansin? Pinunasan niya ang kanyang labi na may sauce pa ng sandwich. Kung proposal yan, alam mo na ang sagot ko dyan lagi. Siyempre, yes. Talaga? What if pakasalan kita ngayon? Would you still say yes? Simulan mo na maghanap na magkakasal sa atin. Hamon pa ng dalaga. Agad na lumapit si Miko at sa isang iglap, nakalapat na ang labi niya sa labi ni Chin. May kung anong kuryente ang tila kumonekta sa puso ng dalawa na hindi namamalayan ang kanilang paligid. Isang bahaghari ang nagpakita sa kalangitan, simbolo ng pagtatapos ng unos na pinagdaanan ng dalawa. Magkahawak ang kanilang kamay na nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Parehong bahaghari ang muling sumilay sa entablado habang nagpa-perform ang Velvet Nine. Tila may sarili silang mundo na sila lang ang nakakakita at ang mga nagmamahal sa kanila ang nakakaunawa. Musika marahil ang dahilan kung ba't sila nagsama-sama at nagkaisa. Musika ang dahilan kung ba't patuloy pa rin silang minamahal ng madla sa tuwing umaawit ang grupo. Musika rin ang dahilan kung bakit ngayon suot ni Chin ang isang singsing na tanda ng isang pangako. Nasasamahan nila ang isa't isa hanggang sa huli. The end.